ako. Bakit mo ako dinala dito? Huwag lalapit. Huwag mo akong hawakan. Hindi kita dinala dito, miss. Natagpo kitang walang malay dito sa tambakan ng basura. Relax. Aabutan lang kita ng kumot na pambalot sa kahubdan mo. Oh, anong problema? Titig na titig ka dyan sa kamay mo. Nasugatan ka ba? May picture ng babaeng nakaipit sa kamay ko. Iniisip ko kung saan ko ba siya nakita. Teka, kamukha mo siya. Tingnan mo. Paano? Bakit ka may picture ng kakambal ko? Matagal na namin siyang hinahanap. Hindi ko alam. Ang tanging natatandaan ko lang ay... ang sakit ng bato ko. Parang sinusunog. Yang markang yan. Nakita ko na yan. May ganyan din sila. Isa ka sa kanila. Sino ka? Anong ginawa niyo kay Lisa? Naranasan niyo na bang mawala ng kamag-anak? Gaano katagal kayong naghanap? Ang magising sa isang hindi pamilyar na lugar, pagkatapos ay wala kayong suot ni isang saplot. Share niyo naman sa amin ang inyong karanasan. Pag-usapan natin kung bakit ito ang aming pambungad na katanungan sa inyo sa ating upload ngayong araw ay dahil sa yun mismo ang karanasan ng mga tao sa liham na ipinadala sa atin ni Myla. Galing sa norte ang ating letter sender ngayon at ibinahagi niya sa atin ang karanasan ng kanyang kinakapatid na itinago niya sa pangalang Ali. Samahan niyo kaming basahin ang liham niya hanggang sa huling mga kataga at magkasama nating alamin kung ano ang nangyari. Ito ang nilalaman ng sulat ni Myla. Isang maulang umaga sa inyo mula sa northern part ng Pilipinas. Ako po si Myla. 15 taon nang nakalilipas nang may nangyaring hindi pangkaraniwan sa kinakapatid kong itatago ko sa pangalang Ali. Nang minsan ko siyang tanungin, ay inaabot niya sa akin ang isang leather-bound diary na mukhang panlalaki. Nang buksan ko yun, ay tumambad sa akin ang sulat kamay niya. Ganito ang nilalaman noon, March 22, 2010. Madaling araw sa tambakan ng basura. Nasaan ang kapatid ko? Ibalik niyo siya sa amin! Wala akong alam. Maniwala ka. Ano yun? Nagtawag ka ng kasama mo? Ano? Nababaliw ka na ba? Paano akong tatawag? Wala nga akong kahit ano. Maliban dito sa kumot na inibot mo sa akin. May nakikita ka bang cellphone na hawak ko, ha? Madilim pa ang kalangitan ng mga oras na yon. Pero may ilang nangangalakal ng basura ang nasa hindi kalayuan. Pigil ang hininga naming inabangan kung ano ang may gawa ng mga kaluskos. Isang daga ang lumabas, pero may kakaiba doon. Malaki sa karaniwang mata ng daga ang mga mata noon at parang tao kung makatitig. Sabay kaming napaigtad ni Kael nang umik-ik yun at umaktong lalapitan kami. Pero biglang may dumating. Ay, Jaski kang tao ka, Kael. Sabi mo'y may tutulungan ka lang pero hindi ka na bumalik. Sino itong kasama mo? Bakit ubad? Hinalay mo ba siya? Aling Nene naman. Ayusin niyo nga ang pag-iisip niyo. Alam niyo hindi ako ganung uri ng tao. Bakit ka lumalapit? Anong gagawin mo sa akin? Ay, ano pa nga ba? Kita mo nakala ng kamay ko eh. Di gusto kitang tulungang tumayo. Abutin mo na. Bago pa ako mangala, tuluyan kitang pabayaan dyan. Hindi ko alam kung bakit ako nasa tambakan ng basura. Basta nagising na lang ako na walang kahit anong saplot sa katawan. Isang gwapong lalaking kayumanggi na may katangkaran ang nakatagpo sa akin. Binigyan pa niya ako ng kumot para pambalot sa aking kahubadan. Pero ang inakala kong tagapagligtas ko, biglang nagbago ng pag-uugali nang makita niya ang picture na nakaipit sa kamay ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Nataranta kasi ako. Buti na lang at may isang matandang babae na dumating.
Bumalik sa pagiging kalmante ang lalaking nalaman kong Kael pala ang pangalan at tinulungan pa akong tumayo. Ako si Aling Nene at yan namang gwapong nagsungit sa'yo pero tinulungan kang tumayo ay si Kael. Aling Nene, kaya ko pang ipakilala ang sarili ko. Oo, kaya mo nga. Sasamahan mo naman ang singhal. May ilang minuto pa bago mag 4:00 ng madaling araw. Kasungit mo na. Kita mo, hanggang ngayon ay nanginginig pa si... Ay ano nga bang pangalan mo, Ineng? Ako po si Ali. Taga saan ka ba, Ali? Ihahatid ka na namin. Nasobrahan ka ba sa inom? Bakit ka nakahubad? Huwag niyo nang subukang alamin, Aling Nene. Sinubukan ko siyang tanungin kanina pero mukhang hindi niya matandaan kung anong nangyari sa kanya. Ay, ganun ba? Nakapag-aalala naman. Teka, huwag kang maglakad. Wala kang sapin sa paa. Baka mamaya mabubog ka pa o di kayo matusok ng kung anong pwedeng maka-impeksyon sa'yo. Pangkuin mo na kaya siya, Kael. Huwag na ho. Nakakahiya. Teka, ibaba mo na ako. May kabigatan ako eh. Mahihirapan ka. Alam mo na pala eh. Kaya pwede ba, padaliin mo ng kaunti ang sitwasyon ko. Huwag kang masyadong maglikot. Sorry. At salamat din. May ilang sandali kaming naglakad habang pangku ako ni Kael. Abot-abot ang hiya ko dahil bukod sa kumot lang ang bumabalot sa akin, alam kong amoy basura din ako. Siguradong bad breath na din ako dahil galing ako sa drinking party ng team namin noong nakaraang gabi. Nang maabot namin ang isang nakaparadang tricycle sa hindi kalayuan, ay marahan akong ibinaba ni Kael sa loob noon. Si Aling Nene ay sumakay na din. Pagkatapos ay bumiyahe kami ng ilang minuto at narating namin ang isang abalang karinderya. Ayon sa wristwatch na nakasabit sa tricycle, ay 4:00 na ng madaling araw. Pamilyar ang lugar sa akin, kaya hindi ko na iwasang magkomento. Barangay San Jose ba to? Tama ka dyan, Ineng. Taga dito ka ba? Hindi po. Ang ibig kong sabihin ay hindi na. Matagal-tagal na mula nung huli kaming tumapak ng pamilya ko sa lugar na to. Pag-usapan natin yan mamaya sa loob ng bahay ko. Saglit lang at kakausapin ko yung bantay ko sa karinderya. Lilibangin ko din yung mga kumakain. Ay, Kael, bahala ka nang sumalisi para mayakyat mo sa bahay si Ali. Sige ho, akong bahala. Ano, Sonia? Tapos nino bang lutuin ng tapa? 50 orders ng tapsilog ang itinawag ni Mr. Lee. Kukunin daw nila ng 11:30 yon. Palapit pa lang si Aling Nene sa karinderya ay nagsasalita na siya. Yung tipikal na lively, malakas ang boses at parang hindi nauubusan ng enerhiya na may-ari ng karinderya. Una niyang binati ang isang babae na sa tingin ko'y bantay at serbidora niya. Habang pinapanood ko si Aling Nene, ay biglang dumukwang si Kael sa loob ng sidecar ng tricycle kung saan ako nakaupo. Excuse me lang. Kukunin ko lang ang wristwatch ko. Mukhang mahalagang tao na ibigay sa inyo na. Ano mo nang sabi? Napansin ko lang kanina. Bago mo pinaandar ang tricycle, hinaplos mong salamin niyang relo. Tapos ngumiti ka na parang may naalala kang maganda. Birthday gift sa akin ito ni Lisa, yung kakambal ko. Ginamit niya ang unang sweldo niya. Sabi niya lagi ko daw isuot at ingatan ko. Kaya heto, lagi kong bit-bit kahit saan ako magpunta. O ano? Kumusta bang buhay-buhay, Tonyo? Balita ko'y nanalo ka daw sa wedding. Balato naman dyan o kaya magpapansit ka. Yun ang hudyat natin para sumalisi. Tayo na, Ali. Bubuhatin na ulit kita. Italokbong mo itong jacket ko sa ulo mo para hindi makita ng tao ang mukha mo. Habang dinadaldal ni Aling Nene ang kanyang mga customer sa karinderya, ay sumalisi na kami. Pinangku ulit ako ni Kael at umakyat kami sa hagdan na nasa likod ng karinderya. Tumingin ako sa malayo habang paakyat kami. Napansin kong unti-unti nang lumiliwanag. Nang marating namin ang tuktok noon, ay inakala kong pintuan yun ng kwarto. Pero nang buksan yun ni Aling Nene na nakasunod na pala sa amin. Ibababa na kita, Ali, ha? Salamat, Kael. Wow!
Bahay nga. Parang condo unit. Ay, ganun ba? Mabutit na gustahan mo. Anak ko ang nag-ayos nito. Ibang klase. Papasa siyang professional interior designer para sa mga condo sa Maynila. Kikita siya ng malaki. Eh, matutuwa yun kung maririnig ka niya. Ipakilala niya po siya sa akin. Bibigyan ko siya ng mga kliyente. Mamaya na natin niyang pag-usapan, Ineng. Mag-ayos ka na muna ng sarili mo sa banyo. Eto ang tuwalya. Sinamahan ko na din ang mga damit ng aking si Carol. Yan ang isuot mo, sa tingin ko'y magkasing katawan kayo. Magkatabi ang banyo at kusina ng bahay. Habang nasa banyo ako, ay hindi ko masyadong na-appreciate yung ganda nun. Sa halip ay binalikan ko ang naging reaksyon ni Aling Nene. Bahagyang kumunot ang noo ko. Aminado kong medyo na-offend ako. Oo, nakuha nila akong walang malay sa tambakan ng basura at wala pang kahit anong damit na suot. Pero totoong may mga contacts ako na mapera at madami din akong pera. Akala ba ni Aling Nene ay puro salita lang ako? Dala ng inis ko ay nakapagsalita ako habang nagbabanlaw ng buhok ko. Akala yata naman ngayon. Basta tambay lang ako na puro hangin lang. Mapera ako, no? Ay, ayan tuloy. Kaka-emote ko, nadali ko yata itong bote ng shampoo. Ha? May tao yata. Ayos lang ako. Nagtatapos lang ako ng paliligo. Ano ba yan? Biglang nawala ng ilaw. Nasaan na ba yung switch? Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ali? Ayos ka lang ba? Sino kausap mo dyan? Pinapacheck ni Aling Nene. Parang naririnig ka daw niyang sumisigaw. Pagkarinig ko ng boses ni Kael ay naging malinaw sa akin ang lahat. Walang tao sa banyo maliban sa akin. Nang mamalayan ko yun, bumalik bigla ang ilaw sa banyo at tumambad sa akin ang isang babae na nakadamit ng puti. Hindi ko nakita ang mukha niya dahil sa nakaharang sa mukha niya ang mahaba niyang buhok na gulo-gulo. Sisigawan ko sana ang babae pero bumara lahat ng sasabihin ko sa lalamunan ko nang mapatingin ako sa mga paa niya. Hindi yon nakalapat sa sahig. Bago pa ako makasigaw, ay naglaho ang aparisyon para yung usok na unti-unting nawala. Nanginginig ang boses kong sumagot kay Kael. Oo, nagulat lang ako. Kung sasabihin ko sa kanya nakita ko, baka isipin niyang nalilimang ako. May impluwensya ng bawal na gamot. Kapag may kailangan ka, sumigaw ka lang. Nandito na ako sa kusina, nagluluto. Nag-iiho ako ba? Para kasi may napansin akong bahagyang usok dito sa banyo. Hindi naman. Naglalawas pa lang ako ng mga rekado. Gusto mo bang pumasok ako saglit dyan sa banyo para i-check? Baka may faulty wiring Hindi dyan. na, wag na. Nakakahiya, hindi pa ako bihis. Oo nga pala. Pasensya ka na. Nasanay lang ako kay Lisa. Matatakutin yun sa ipis at gagamba. May mga pagkakataon na kahit naka-birthday suit lang yun, napapapasok tuloy ako sa banyo para lang patayin yung tumatakot sa kanya. Sige, Kael. Magtatapos na ako sa paliligo ko. Oo nga pala. Sige na ha. Itutuloy ko na itong ginagawa ko sa kusina para makapag-agahan na tayo ni na Aling Nene pagkatapos mo dyan. Pagkalabas ko ng banyo, ay sinalubong ako ng singasing ng mantika sa kawaling pinaglulutuan ni Kael at ng masarap na amoy ng agahan. Amoy binating itlog na nilagyan ng palaman na kamatis at sibuyas. Pagkatapos ay ginisang bawang na nasa sinangag. Napapikit ako at saglit na in-enjoy ang pamilyar na amoy nang biglang parang may guhit na puti ang tumawid sa balintataw ko. Kasunod ang hilo na hindi ko mawari. Napakapit ako sa seradura ng pintuan ng banyo. Dinatnan ako ni Aling Nene sa ganung sitwasyon. Ali, bakit? May masakit ba sa'yo? O may putlang-putla ka, Ineng? Ano nangyari sa'yo? Okay naman ako paglabas ko ng banyo. Tapos
Bigla na lang parang may maputing linya na tumawid sa paningin ko. Ayun, sumipa na ang liyo ko. Baka gutom ka na. Anong oras na ba? Menos 10 ho, bago mag alas 7 ng umaga. Sumandal ka sa akin, Ali, habang lumalakad tayo papunta sa hapag. Kukuha ko ng electric fan. Itutok natin sa kanya, Aling Nene. Kukunin ko na din yung extra silya para maitaas yung paan niya. Baka vertigo yan. Bibigyan ko din siya ng mainit na ginger tea o salabat. Alas 8 na nang mawala ang liyo ko. Saglit na ininit ulit ni Kael ang agahan, pero hindi na yon nakain pa dahil nakaramdam naman ako ng pananakit ng sikmura. Sabi ni Aling Nene ay kabag. Mukhang tama nga siya dahil panay na ang pakawala ko ng masamang hangin. Nang umayos-ayos ang pakiramdam ko, ay nagkasya na lang ako sa nilugaw na walang kahit anong sahog at palasa. Sabi ni Kael, bagay yon sa mga nananakit ang sikmura. Naging masama man ang umpisa ng umagang yon, masaya kaming nagsalo-salong 3 sa agahan. Ay tama nga ako, maganda ka ngang talaga. Tama din ako sa tansya ko na magka-size kayo ng anak ko. Mas mahubog ka nga lang. Diretso lang ang katawan ng batang yun eh. Parang plantsahan ang dibdib. Tungkol po sa anak ninyo, yung sa sinabi ko na pwede ko siyang i-refer sa mga kliyente, totoo po yun. Naniniwala naman ako sa iyo, Ali. Huwag mo sanang masamain na pinutol ko kaninang pag-aalok mo. Ang totoo kasi niyan, matagal-tagal na ding nawawala ang anak ko. Ano po? Sorry, hindi ko po alam. Ay, okay lang. Naku, napaiyak na ako. Ano ba naman ako? Nasa gitna tayo ng pagkain eh. Nitip naman ang mga mata to. Heto ang tissue, Aling Nene. Salamat, Kael. Pasensya ka na sa akin, Ali. Namimiss ko lang ang anak ko. Ang sabi ng mga investigador, malabo ko na daw makita ang anak ko. Pero bilang nanay, umaasa pa din ako. Ilang minuto kaming tumahimik saglit. Hinintay naming tumahan si Aling Nene. Nang sa wakas ay kumalma na siya, pinag-usapan na namin ang nangyari sa akin. At nagbigay yon ng dagdag alalahanin at takot sa akin. Nabanggit mo kanina nung nasa tricycle tayo na matagal-tagal na nung huling tumapak sa lugar na ito ang pamilya mo. Dati po kaming taga rito. Pero nang magkaroon ako ng pinagkakakitaan at nag-asawa ng ibang nanay namin, lumipat na ang buong pamilya ko sa bahay na nabili ko po sa Quezon City. Ako naman ay may isang apartment sa Taguig tumutuloy. Taguig, anong ginagawa mo sa tambakan ng basura? Paano ka nakarating dito sa norte? Yan nga po ang pilit kong inaalala eh. Ang tanging natatandaan ko po ay sumama kami kahapon sa isang event na ginanap sa malaking mall sa Pasay. Fundraising marathon para sa mga nasalanta ng kalamidad. Hindi naman yung marathon na organized ng isang sikat na bangko ang tinutukoy mo, hindi ba? Yun nga, bakit? Hindi yun kahapon, Ali. Nung 20 pa yon. Alam ko yun dahil umextra ako dun bilang driver ng malapit na toda para ihatid yung mga a-attend ng marathon. Anong sinasabi mo, Kael? 22 na ngayon, Ali. Kung talagang wala kang matanda sa mga nangyari, hindi lang simpleng isang gabi ang hindi mo matandaan. Kung hindi, buong 48 oras. Ay nako, Ineng. Hindi kaya napagsamantalahan ka? Bigla ang gapang ng panlalamig sa akin nang marinig ko ang sinabi ni Aling Nene. Kasunod ang pagsipa ng kaba sa dibdib ko. Parang may mga toro na nagtatakbuhan doon. Pinagpapawisan ako ng malamig at naramdaman kong namamanhid ang mga kamay ko. Doon lumapit sa akin si Kael at hinagip ang mga kamay ko na inumpisahan niyang imasahe. Malumanay siyang nagsalita. Hindi naman porket natagpuan ka namin walang saplot at walang malay ay napagsamantalan ka na. Pero wala akong alam sa nangyari. Paano kung nahalay nga ako? Ali, may karanasan ka na ba? Hindi ako nagiging bastos sa tanong ko na ito. Pero inaalam lang natin kung may dapat ka nga bang ipag-alala. Wala pa. Abala ako sa pagiging breadwinner ng pamilya namin. Kaya kahit boyfriend, hindi pa ako nagkakaroon. Pakiramdaman mo ang dibdib mo. May masakit ba? Ang ano mo, yung nasa pagitan ng hita. May kakaiba bang pakiramdam? Masakit? Hapde?
Ano mang uri ng discomfort o yung masasabi mong may mali sa pakiramdam? Wala. Ipupusta ko itong relo ko na ibinigay ni Lisa sa akin. Hindi ka hinalay. Pero hindi lang simpleng salita ang ginawa ni Kael. Sinamahan niya ako sa isang obstetrician na kakilala niya. May edad na yung doktora, pero kita pa din ang kanyang galing sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa amin at sa paraan ng paghawak niya sa mga instrumento niya. Nakinig siya sa ikinuwento namin, tapos ay tinignan na niya ako. Halos hilingin kong maglaho na ako nang silipin niya ako doon. Ni hindi ko nga tinitignan ang parte na yon ng katawan ko. Tapos isang estranghera ang sumisipat-sipat nun. Kahit pa sabihing doktor yon, nakakahiya pa din. Siguro ay naramdaman din ni Kael ang pagkailang ko. Kaya naman, paglabas namin mula sa klinika. Alam ko nakakailang ang makita ng iba ang pribadong parte ng katawan mo. Pero ipagpasalamat natin ang sinabi ni doktor sa atin na wala siyang nakitang palatandaan na may nanalbahe sa'yo. Pero sinabi din niya na hindi yun kasiguruhan na wala nga nangyari sa akin. Paano kung mabuntis ako? Manampalataya ka sa Diyos. Pakikinggan pa kaya niya ako? Huling dalo ko sa simbahan nung pakumpilan ako eh. Hindi lang naman sa simbahan nandun ang Diyos. Anumang oras, anumang pagkakataon, saan mang lugar nandun siya. Nakikinig, nagmamasid. Hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa mga mabubuting tao. Masama siguro akong tao. Baka parusa sa akin to dahil nangyari sa akin to. Aray! Ano't nang mabato ka? Ang negatibo mo. Oo nga't nangyari yan sa'yo, pero hindi ba't buhay ka? Kaysa sa isipin mo na pinaparusahan ka ng Panginoon, isipin mo kung anong mensahe ang gusto niyang iparating. Anong aral ang gusto niyang matutunan mo? Saglit akong natigilan sa sinabi ni Kael. Tama naman siya. Hindi nga ako sigurado kung may nanghalay nga ba sa akin o wala. Pero buhay akong nakabalik. Siyempre, nandun pa din ang pag-aalala ko na baka pagkalipas ng 2 linggo o ng 1 buwan, baka magpakita ako ng senyales ng pagdadalang tao. Pero ano bang maitutulong ng pag-aalala? Mas mabuti na ang kumilos ako kaysa maghintay. Wala din naman akong maramdaman na kakaiba sa katawan ko. Paghahandaan ko na lang na harapin ang anumang mangyayari sa mga susunod na araw. Siya nga pala, gamitin mo to. Di ko naman ginagamit. Ibigay ko na lang sa'yo. Isulat mo ang mga nangyari mula nang natagpuan ka namin ni Aling Nene. Baka sakaling mauga ang memorya mo at may maalala ka. Salamat, Kael. Matanong ko lang. Kung hindi mo naman gagamitin tong diary, bakit mo binili? Si Lisa, siyang mahilig sa mga diary. Minsan nagkagusto siya ng diary pero buy one take one, pambabae at panglalaki. Kinuha niya yung pambabae tapos ibinigay niya sa akin. Sabi niya, nakakatulong sa pag-alala ng mga bagay-bagay ang pagsusulat. Alaala pala to ng kapatid mo eh. Itago mo na lang ito at ibang silatan na lang ang ibigay mo sa akin. Kung nandito si Lisa, sigurado akong gugustuhin din niyang gamitin mo yan. Isa pa, baka sakali may maalala ka na pwede maging lead. Kagaya ni Aling Nene, naniniwala pa din ako at umaasa na makikita ko pa si Lisa. Dahil sa sinabi ni Kael, tuluyan ko nang tinanggap ang bagay na ibinigay niya. Kahit pa wala din akong hilig sa diary. Naniniwala kasi ako na isa lang yung sandata para gamitin ng mga tao ang lihim mo laban sa'yo kung sakaling makuha nila yon at mabasa kung anumang nakasulat. Pero dahil kay Kael at sa desperasyon ko na maalala ang mga bagay-bagay, ginamit ko ang bagay na ito at nagsulat ng mga karanasan ko. Ito ang dahilan kung bakit ako may diary. Pagbalik namin sa bahay ni Aling Nene. Kayo na ba yan, Kael, Ali? Kami na ito, Aling Nene. Kumusta? Anong sabi ng doktor? Walang nakita si doktora. Ay, salamat naman. Aling Nene, may kakilala ba kayong pwedeng mahiraman ng sasakyan? Babayaran ko pag uwi ko sa Taguig. Ali, bukas ka na lumakad. Ipahinga mo muna ang katawan mo. Malay natin.
Baka pahinga lang ang inihintay ng isipan mo para makaalala ka. Pero sobra na pong pang-aabala ko sa inyo eh. Ano bang abalang sinasabi mo? Sa isang tao na gustong tumulong, walang puwang ang salitang abala. Pero nakatatabad ang puso na makarinig ng salamat. Salamat kung ganun, Aling Nene. Pagdating ng gabi, matapos naming makapaghapunan, ay binuksan ni Aling Nene ang kwarto nung anak niyang si Carol. Katulad ng ayos ng buong bahay, ay maganda din ang kwarto ni Carol. Parang straight out of an interior design magazine. Saglit akong nagsulat sa diary na binigay ni Kael, pagkatapos ay humiga na ako sa kama. Paglapat ng likod ko, ay agad akong nakaramdam ng pamimigat ng talukap ng mata. Bibigay na sana ako sa antok nang makarinig ako ng mga kalusko sa dingding na tabla noong kwarto. Parang hayop na kumukutkot, nagsisira, gustong makapasok. Ano bang ingay yun? Hoy! Pusa kaya yun? Aba talaga naman. Baka akala nakikipaglaro pa sa kanya. Pabuksan na nga itong bintana para matakot. Nasaan ka bang inayo? Diyos ko po! Ang inakala kong pusa ay isa palang nilalang na sa mga kwentong barbero ko lang naririnig. Malaki yun. May namumulang mga mata. Pula ang buhok na animoy pugad ng ibon sa gulo. May matalas na kuko at mga pangil na singputi ng yeso o yung chalk na ipinangsusulat sa blackboard. Magkasabayang hilakbot at pagbaliktad ng sikmura ko dahil bukod sa nakakatakot na anyo ng nilalang ay may dala yung nakasusulasok na baho. Parang pinaghalong nabubulok na karne, malansang isda at asupre. Nang palapit na sa akin ang nilalang, ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto at may nagsaboy ng asin. Abi! Tumalidikta, kreatora! Umalis ka, aswang! Nasaktan ka ba, Ali? Hindi naman. Buti na lang at narinig kong sumigaw ka. Wala pa naman si Aling Nene kasi may problema daw sa karinderiya. Latin ba yung isinigaw mo? Tinawag mong aswang ang nilalang na yun? Magpapaliwanag ako. Saglit lang at sasaran ko ang bintana nitong kwarto. Doon tayo sa salas mag-usap. Nang nasa salas na kami noong bahay ni Aling Nene, ay pansamantala akong iniwan ni Kael. Pagbalik niya ay may dala na siyang mainit na salabat na may kaunting piga ng dayap. Sabi niya, mainam na pampakalma yon. Habang iniinom ko ang ibinigay niya, ay ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kakambal niya na si Lisa. Isang New Age witch or Wiccan na may mixed practices ang kapatid niya. Ang advokasya niya ay ipalaganap muli sa mga tao ang sinaunang paniniwala ng pagano, kung saan may respeto sa kalikasan at may takot sa karma. Ang biro nga namin sa kanya ng mga magulang namin ay galit siya sa progreso. Pero sinagot niya kami na hindi masama ang pagunlad. Pero hindi daw tama na sirain ang kalikasan. Environmentalist din pala siya. Sabi niya kasi, may mga espiritu at iba pang nilalang ang nakatira sa mga puno at iba pang halaman. Okay lang naman kung doon lang siya tumutok. Pero isang araw, sinabi niya sa amin na delikado pala ang kakaunti ang nalalaman. Sinabi ba niya kung bakit? Una niyang inireklamo yung mga irresponsable na nagpo-post ng mga impormasyon na misleading sa internet. Yung mga nagtuturo ng pangungulam, pananalbay sa iba. Sabi niya, delikado ang ganun dahil walang maayos na patnubay. Tama naman siya. Ang kahit anong bagay na walang sapat na impormasyon ay delikado kung papasukin ng isang tao. Yun na nga. Pero dahil sa pagiging seryoso ni Lisa sa paganong paniniwala niya, nakadiscover siya ng isang sama ng mga mangkukulam na ang tanging gusto ay manalbayan ng iba. Call it power tripping o kung ano man, pero yun sila. Mga padalos-dalos. At ginagawa na lang ang mga bagay na hindi na iniisip ang mga consequences. Oo nga, ganun yun.
Kasamang ilang kaanib nila sa paniniwala, sumama si Lisa na imbestigahan yung grupo. Hindi na namin siya nakita pagkatapos noon. Naku po. Nang mag-report kami sa pulis, ang sabi ng iba, baka daw nakulto o kaya ay nahipnotismo. Nang sabihin ko sa kanila na ang kutob ko ay naloko ang kapatid ko at baka yung grupong yun mismo ang kumuha sa kanya. Biglang tumayo si Kael at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Pumunta siya sa bintana at tumanaw sa malayo. Larawan siya ng taong nahihirapang sabihin ang gusto niya. Para bang ang sakit-sakit ng karanasan na yon na kahit ang outsider na katulad ko ay dama ang pinagdadaanan niya. Matigas ang tinig niya na may halong pait nang magsalita siya ulit. Nagsitalikuran ng mga pulis. Ang iba ay narinig namin na nagtatawanan. Ang iba tinutuya kami. Doon ko na-realize na hindi kami makakakuha ng aksyon mula sa kanila. Kaya nagsimula akong maging tricycle driver dito. Kung ganon, dayo ka rito? Oo. Pero nang madiscover ko na dito sa norte huling nakita ang kapatid ko, ay lumipat ako dito. Nangangalap ng impormasyon. Suntok sa buwan, alam ko. Pero gusto kong malaman ang nangyari sa kapatid ko. Si Aling Nene. Tagapasig siya. Nawala ang anak niya nang magkaroon ng youth camp sa lugar na ito. Aspiring interior designer ang anak niya si Carol. Top of their class. Prodigy siya kung ituring ng mga professors niya. Ikaw, anong pinagkakaabalahan mo? Isa akong late player sa professional world. Mula nung high school, ako na ang breadwinner ng family namin. Ulila ka? Hindi. Galing ako sa broken family. Kinabit ni Papa ang kumare nila ni Mama. Si Mama naman, pinatulan ng business partner niya. Hindi forgiving ang mga sosyalera kuno sa mga immoral. Kaya bumagsak din ang kabuhayan namin. Pero bakit ikaw? Kung buhay pa ang mga magulang ninyo. Ilang beses ko din tinanong yan sa sarili ko. At ang tanging sagot ko ay dalawa. Una, kung hindi ako, sino? Mamalas talaga kami kapag hindi ako kumilos. Pangalawa, for my own self-worth. Hindi ko inasahan yung pangalawa mo. Bakit? Dahil ba ka sarili? Oo, totoo yun. Pero naisip ko kasi, galing na nga ako sa broken family. Magiging broken pang buhay ko. Maiba naman, di ba? Kahit late na ako nag-college, isinumpa kong aangat ako sa sariling sikap ko. At nagawa mo yun. Oo, well, hindi masyado. May partner ako. Yung ex-best friend ko na si Annalie. Shared idea yung startup namin. Totoong ako yung nagpalago nun. And dahil doon, naibenta namin siya sa mataas na halaga. Wow, Pero, I still recognize her contribution. masyado kang fair. Napakaliit ng mundo para man lamang ka sa kapwa mo. Mabilis lang ang balik ng karma. Mas mabuti ng good karma ang bumalik sa akin kaysa sa masama. Ayoko ng sakit ng ulo. March 23, 2010. Sakit ng ulo ang sumalubong sa akin sa pag-uwi ko sa Taguig. Ipinag-drive ako ni Kael. Sabi niya, hiniram niya ang sasakyan ng isang kakilala. Pero kutob ko ay sa kanya yung sasakyan. May ilang personal na gamit kasi doon. Tanghali na nang makarating kami sa apartment ko. Sinubukan kong itaboy si Kael. Pero nangatwiran siya na baka kailanganin ko ang tulong niya. Naisip kong praktikal ang katwiran niya at hinayaan na lang siyang bumuntot sa akin. Kinatok ko ang landlady ko at malumanay kong ipinaliwanag sa kanya ang nangyari sa akin para mahiram ko ang duplicate ng susi ng unit ko. Yun nga lang. May kasama ka ba sa apartment na inaasahan mong tatawag at magpapaliwanag sa landlady mo? Wala na. Dati kong kasama sa bahay si Annalie pero nung magliyas yun, naiwan na ako mag-isa rito. Kung ganon, sino kaya nagsabi sa landlady mo na nasa island getaway ka at may kasamang foreigner? Malay ko. Si Raulong walang magawa siguro. There she is. Sabi sa inyo, team nagpapakasarap lang ang bruha kung saan. Masyado naman kayong nerbiyosa at nerbiyosa.
I'm sure, sila ng kadate niyang foreigner nag-trash nitong apartment niya. Too wild for loving, Ali. What the flying F are you talking about, Annalie? For context, matagal na kaming hindi nagkakaharap ni Annalie. Kahit ang magkausap sa cellphone ay hindi. She was my ex-best friend. After niyang magalit nung tanggihan ko ang confession niya. Yes, Annalie is a lesbian. Okay naman ako sa gender preference niya. Ang hindi namin pinagkasunduan ay ang pagsuko niya sa potential nung startup namin at yung pag-i-insist niya sa akin na pumasok kami sa isang romantic relationship. Seeing her sa apartment ko after our not-so-good parting was a real shock to me. Samahan pa ng kung anong kabulustugan na sinabi niya. Team, if you'll excuse us na muna, please. I'll email you guys kung kailan tayo magmi-meet ulit for our next project. You trashed my place. Hindi ako may gawa nito. Umayos ka nga. Sa sobrang kalasingan mo siguro, nalimutan mo nang may pinick up kang lalaki sa bar. Kung saan tayo, ay mali. Kayo pala ng team mo ay nag-victory party. Alam mong walang katotohanan ng sinasabi mo. And FYI, tinawagan kita to celebrate with us. Dahil part ka ng team. Kahit kailan hindi ka namin initsapwera. Part ng team ay big fat A. Ni hindi nga ako sinusunod ng mga yon kapag nag-uutos ako. My brilliant ideas never come into fruition sa startup. Laging kailangan may go signal mo. You abandoned it, Annalie. Just when it needed you the most. Sinukuan mong potential ng startup. Oy, ako na walang kwentang walang talento na nilayasan ng lahat nung bumubulusok kayo. At ikaw mapaghimalang prodigy who saved the day. Ikaw na ang santa at magaling. Wala akong sinabing ganon. Alam mong kahit kailan hindi ko inisip ang ganyan. Sa team, alam mong pantay tayo ng authority. Kahit nang umalis ka to find myself, sabi mo nga. Kaya pala isang salita mo lang, parang mga turoang aso nang sumusunod ang mga yun sa'yo. Tama na, Annalie. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Kael, nakakahiyaman sa'yo. Aayahin kita buong araw. Hindi ko kayang ayusin ang lahat ng to. Iniwan ko si Annalie sa living room at kinatulong si Kael sa paglibot ng buong apartment ko na ubod ng kalat at gulo. Parang pinasok yon ng buhawi. Kung tutuusin, ay kaya ko namang ayusin yon. Pero kinakabahan ako na hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko kasi ang lugar na itinuring kong ligtas na lugar ay na-violate at may kung anong masamang puwersa ang nakapasok doon. Nang matapos kaming mag-check, ay papahapon na. Pumunta kami sa kusina para kumuha ng maiinom. Sinundan kami ni Annalie at kinumpronta niya ulit ako. Pasensya ka na, Kael. Inabot na tayo ng hapon. Wala din akong maipamarienda sa'yo. Sabi ko naman, o-order ako sa delivery service. Ayaw mo naman. Ilang oras na lang naman ay maghahapunan na. Okay na ako sa may inom. Iced tea lang ang meron sa ref eh. Sana naman ay walang kahit anong chemical ang nilagay nung namasok ng bahay ko. Misery, 6 companies sabi nga. 2 tayo magdudusa sa epekto. Sira, iba naman yun. Gano'n na din yun. Anong sinabi mong sabihin ko sa'yo na gusto kong magkaroon tayo ng romantic relationship? Wala akong oras para sa mga ganyang bagay. Sino yung kasama mo? Siya bang kaulayaw mo ng 2 araw kang hindi mahagip? Ayusin mo yung pag-iisip mo, Annalie. Siya si Kael. Siya ang nakapulot sa akin na magising ako sa tambakan ng basura sa San Jose. Oh, how ironic ano? Gaano man kataas at kalayang naabot mo, sa pinanggalingan mo pa din ang bagsak mo. Hindi ko naiintindihan kung para sa mga patalinghaga mong mga salita. Kung may gusto kang sabihin, mas mabuti pang diretsahin mo na lang ako. Hindi mo man lang ba tatanungin kung paano ako nakapasok dito? Dati ka nakatara rito. At sadyang hindi ko naman pinalitan ng lock ng bahay. Hindi na ako nagtataka kung paano ka nakapasok. Ang gumugulo sa isipan ko ngayon ay ang mga sinabi mo kanina sa harap ng team. Bakit?
Ayaw bang gumana ng photographic memory mo? Paano kaya kung napaglaruan ka ng mangkukulam? Ano? I love that look, Ali. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Annalie. At hindi din naman ako nakikipaglokohan sa'yo nung sabihin ko sa'yong gusto kita. Pero binaliwala mo yon. Anong pakiramdam, Ali? Ngayong ikaw naman ang hindi sineseryoso. Kung may alam ka tungkol sa nangyari sa akin pagkatapos ng victory party natin, nung abente, sabihin mo na. Alam kong nandun ka. Dahil ako mismo ang nagpapunta sa'yo doon. Hindi ko na yung kailangan gawin. Malay mo naman, ngayong umuwi ka na, ay may magpapaalala na sa'yo. Pagkasabi ko noon ay agad na ding tumalilis si Annalie. Nagkatinginan na lang kami ni Kael at sabay na napabuntong hininga. Pagkatapos noon ay magkatulong naming inayos ang bahay ko. Masipag si Kael, mas mitikuloso pa nga siya sa akin pagdating sa tamang pangangalaga ng mga gamit sa bahay. Bandang 8:00 ng gabi nang magdesisyon kaming tumigil na. Kumakalam na din kasi ang mga sikmura namin. O-order sana ako ng pagkain pero nagboluntaryo si Kael na siya na lang. Pag-alis niya ay naligo ako saglit para alisin ang amoy pawis at alikabok na kumapit sa akin. Nagpapatuyo ako ng buhok ko sa salas nang makarinig ako ng ingay sa may teres na nagsisilbing sampayan ko ng damit kapag naglalaba ako. Naku, bumigay yata ang bakal sa sampayan ko. Pero, naglaba pa ako nung nakaraan? Teka nga, matinang kung ano yon. Ano bang... Diyos ko po! Ali, nandito na ako. Grabe palang haba ng pila doon sa... Ali! Inabutan ako ni Kael na kinukubabawan ng aswang at sakal-sakal ako noon. Sa nanlalabo kong ulirat ay narinig kong isinigaw ni Kael ang pangalan ko. Pagkatapos ay medyo malabo na ang lahat sa akin. Basta nang magkamalay ako ay nakauna na ako sa kandungan ni Kael at nakahiga sa sopa. Nang tuluyan na akong magising ay minamigraine na ako at naalala ko na kung ano ang nangyari sa akin. Ang sakit ng ulo ko. Huwag ka na munang masyadong gumalaw. Magpalipas ka muna bago ka bumangon. Kung ganon, hihiramin ko muna ang kandungan mo bilang unan. Habang wala kang malay, narinig kitang umuungol. Nananaginip ka ba ng masama? Kung sana nga lang ay masamang panaginip na lang ang lahat. Pero hindi. Anong ibig mo sabihin? Naalala mo na ang lahat? Ganun na nga, Kael. Kagaya ng nabanggit ko sa inyo ni Aling Nene, umattend kami ng fundraising marathon sa malaking mall sa Pasay. Hindi dahil gusto namin, pero dahil sa imbitasyon ng buyer ng startup namin. Siguro. Nasa final stage na ang negotiation kaya hindi kayo nakatanggi. Baka nga naman ma-offend at umurong pa kapag hindi nyo pinaulakan yung imbitasyon. Ganun lang nga. Ilang buwan naming trinabaho yon. Diyos ko naman. Kung umurong siya sa last minute, ewan ko na. Magkano ba? 500 million pesos. Ay siguro yayain ako sa Timbuktu nung bibili, sasama ako. 500 million pesos? Just wow! Dream come true para sa mga startup. Pero saan nangyari ang bangungot? Sa gabi ng victory party namin. Habang nakahiga ako sa kandungan ni Kael, ay ibinahagi ko sa kanya ang mga nangyari. Mula sa event sa Pasay noong 20 hanggang sa gabi ng victory party namin kung saan nagkita ulit kami ni Annalie dahil pinilit ko siyang pumunta para ibigay ang share niya sa napagbentahan. Late siyang dumating at medyo lasing na din. Sige lang, team. Sky's the limit. Sagot ko ng lahat. Reward natin to sa mga sarili natin for a job well done. Dance and drink the night away. Hala, larga sa dance floor. Enjoy! Pwedeng malasing pero bawal mawasak. Kapag di na kaya, tigil na ha.
Yes, job well done. Kayo lang ang magagaling eh. Pinapunta mo ba ako rito para pamukhaan? You're so petty, Ali. Annalie? Tumabo yata talaga sa bentahan ng startup ah. Biruin mo? Dito pa sa sikat na club sa BGC kayo nagpabook? Tagumpay ito ng team natin. Inibita kita rito, hindi para pamukaan. Pero para ibigay ang hati mo sa kinita sa benta ng startup natin. Heto oh. Wow, talaga lang? Ganito kalaki ang share ko? Okay lang ba ito sa team? Na may ganitong halagang matatanggap ang batugang saring ket-ket na katulad ko? Kaysa nag-iisip ka ng kung ano-ano, maging masaya ka na lang. Para sa ating lahat ng gabing ito. At para lang sa kaalaman mo, hindi kami ang nag-book sa lugar na to, kundi ang buyer natin. Pilit kong inignora ang mga panunuya ni Annalie. Ayokong sirain ang gabing yon para sa team dahil lang sa pagmamaktol niya na wala sa tamang hulog. Kung gusto niyang makisaya sa amin, okay lang. Kung ayaw naman niya, edi umalis na lang siya. Pero nanatili si Annalie at nang magbalik ang team members namin mula sa dance floor, ay larawan ng isang sibil at kaaya-ayang team leader si Annalie. Nakikipag-usap ng maayos at nakikipagbiruan. Pero nang maglabas siya ng alak na tinawag niyang celebratory drink, kinutuban ako. Nung natanggap ang tawag mo, Adi, dumaan ako sa Intramuros para bilhin itong inumin na ito. Tara, paghati-hatian na natin. Annalie, alam mong hindi ako umiinom ng alcoholic drinks dahil allergic ako. Tumitikim ka naman ng red wine tuwing Christmas at New Year, di ba? Walang ipinagkaiba ito kahit isang lagok lang, oh. Ibang alak yan. Who knows kung matrigger ang allergy ko. Ako pa naman ang nakatoka na ihatid ang team members sa mga tinutuluyan nila after nitong party natin. Kuripot ka talaga. Bakit hindi ka nalang mag-hire ng driver? KJ ka. Oo na, ako na ang KJ. Ay, bahala ka na nga. Basta kami ng team, iinom nitong dala ko. Oh, akin ang mga baso nyo. Masaya na naman ang mamahaling dikid ang mga lalamunan natin. Oo, KJ talaga ako. Paano namang hindi? Iba kasi ang kutob ko sa alak na dala ni Annalie. Isa pa, parang pakiramdam ko may kung anong balak siya. Nang makita ko ang kakaibang kislap sa mata niya. Inisip kong praning lang ako dahil hindi naging maganda ang paghihiwalay namin noong nakaraan. Pero hindi naman masama ang maging maingat. Hinayaan ko sila ng team na mag-enjoy sa dala niyang inumin. Habang ako naman ay nagkasya na lang sa mocktail na in-order ko sa counter. Nangangalahati na ang iniinom ko nung magdesisyon akong makisayaw saglit sa team members namin na nasa dance floor. Pero nung sumubok akong tumayo, Anong nangyayari sa akin? Ali, ano nangyayari sa'yo? Annalie, bakit tawag ang isa sa team members? Nahihilo ako. Ha? Ano bang ininom mo? Hoy, bartender! Anong ibinigay mo sa kanya, ha? Hayaan mo na. Itawag mo na lang ako ng taxi, please. Bakit ka pa tatawag ng taxi? Nandito naman ako, tara na. Pero paano ang team? Baka hanapin nila ako. Ako na magsasabi. Saglit lang. Team, aalis muna kami ni Ali. Sino sa inyong medyo sober pa? Si Troy? Etong susi ng sasakyan ni Ali. Ikaw nang bahala sa inyong lahat, ha? Drive safely. Oh, anong nangyari? Ha? Wala naman nangyari. May lakad lang talaga kami. You know, it's a girl thing. Alam, sinabi mo sa kanila. Bakit hindi mo sinabing nahihilo ako? Akala ko ba gusto mo silang mag-enjoy? Kapag sinabi ko yung nararamdaman mo, magpapanik ang mga yon. Nasaan ang enjoy sa ganon? Sa bagay, tama ka. Ako po, Diyos ko, lumikot ang paningin ko. Tayo na, ako nang bahala sa'yo. Isandig mo na lang ang ulo mo sa balikat ko kung hindi mo na talaga kaya. Sige, salamat, Annalie. Hindi, Ali. Salamat sa'yo. Matutupad ng hangarin ko. Sabi nga nila, tuso man at magaling ang matching, may isahan din. bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa ng liham ni Myla tungkol sa kinakapatid niyang si Ali, nais naming magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta
pagtangkilik at pagmamahal sa Aswang Diaries at sa mga sister channels natin na kilala bilang Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Confessions at ang pinakabago nating channels, ang Aswang Radio at Miss Ami Aswang Love Stories. Kung may ibang channels po kayo na makikitang nag-a-upload ng mga contents natin na hindi kabilang sa mga nabanggit na sister channels ng Aswang Diaries, maaaring magtulungan po tayo na i-report sila. Muli ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. At ngayon, balik tayo sa pagbabasa ng liham ni Myla tungkol kay Ali. Nahihilo ako, oo. Pero malinaw kong narinig ang mga huling sinabi ni Annalie. Tapos, nung nasa sasakyan niya na kami, ay hindi pa agad kami lumakad. Sa nanlalabo kong ulirat, ay narinig ko siyang may kausap sa cellphone at sinabi niya na pumunta kayo, dala ko na siya. Nung nagbabiyahe na kami, datnan at panawan ako ng ulirat. May kakaibang amoy ang sasakyan niya. Parang mga halamang gamot na nagdadala ng dagdag hilo at panlalambot sa akin. Huli kong nakita ay lumampas kami sa arko ng San Pedro, Laguna. Nang magkamalay ako, ay nasa lugar ako na sa tingin ko ay isang abandonadong warehouse at may mga umuusal ng orasyong Latin. Nasaan ako? Gising ka na pala. Annalie, anong nangyari? Bakit ako nakagapos sa krus na to? Nasaan ang mga damit ko? Nasaan nga ba? Bakit kaya hindi mo alamin? Total, matalino ka naman, di ba? With Latin honors ka nga nung graduate tayo. Pakawalan mo ako dito. Hindi ako nakikipagbiroan sa'yo, Annalie. Biro? Boba ka ba? Anong biro? Hindi marunong magbiro ang mga miyembro ng sugat ng lupa. Nakahantad ang aking buong kahubadan sa mga tao na kasama ni Annalie. Lahat sila ay nakasuot ng itim na damit na may lambong. Yung tipong isinusuot ng mga miyembro ng kulto. Pagkumpas ng kamay ni Annalie ay sabay-sabay na nagluhuran ang miyembro ng kulto at mas lalong lumakas ang dasal nila. Si Annalie naman ay biglang naghubad. Anong ginagawa mo, Annalie? Alam mo ba, Ali? Inggit na inggit ako sa'yo ng college tayo. Pareho lang naman tayong breadwinner at late nang nakapag-college. Pareho lang naman tayo nagtatrabaho kasabay ng pag-aaral. Pero bakit ikaw lang ang umangat? Ano bang sinasabi mo? Hindi mo alam ano? Ang maalindog na katawang ito ang ginawa kong puhunan para makapasa ako kahit hindi ako pumapasok. Dahil nagdo-double shift ako. Oo, ibinenta kong sarili ko sa mga professors. Ano? Hindi lang yon. Nakatatlong palaglag ako. Alam mo ba yon? Hindi ano? Dahil masyado kang goal-oriented at one-track mind. Ikaw na naniniwala na ang lahat ay makukuha sa malinis na paraan. Puwek! Anong ginawa mo? Narinig mo sinabi ko? May mga professors kasi na ang gusto ay walang proteksyon at sa loob gawin yon. Pikit mata lang ako. Kailangan ko makatapos eh. Habang nananatili kang malinis, ako naman patuloy na nalulublob sa putik. Nilunok ko lahat ang galit at inggit sa'yo. Mahal kita eh. High school pa lang tayo may nararamdaman ako para sa'yo. Kaya naman nagtapat ako sa'yo nung itinatag natin yung startup. Pero binastad mo ako! Kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Isang kapatid. Gwen! Ayaw mo lang bumaba dyan sa dyan sa lintek na pedestal mo! Pero mag-iiba na yan ngayong gabi. Diyos ko! Annalie! Anong ginawa mo sa sarili mo? Itong ginawa mo sa akin, Ali! Pero huwag kang mag-alala. Magsasama na tayong dalawa! Huwag ka lalapit! Diyan ka lang! Utang na loob! Huwag mong gawin sa akin to! Dalawang linggo mula ngayon sa pagbibilog ng buwan, magiging akin ka ng tuluyan! Wag!
Nang matapos akong magkwento kay Kael, ay tuluyan na akong napahagulgol. Nagbalik lahat sa akin ang rimarim, pandidiri at galit kay Annalie. Kinagat niya ako sa batok. Minarkahan. Naramdaman kong umiikot ang aking paningin. At bago ko nawalan ng ulirat, ay nakita kong lumapit sa akin ang mga miyembro ng kulto nila at pinaghihihipo nila ako sa iba't ibang parte ng katawan ko. Sa pagkakaalala ko ng pangyayaring yun, ay nanginginig ako. Kumalma lang ako nang marahang haplusin ni Kael ang ulo ko. Tama na, Ali. Ipahinga mo na ang isipan mo. Nandito ako para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Hindi. Masokista ka ba? Sa tingin ko hindi. Kael, 2 gabi akong ikinulong sa warehouse na yon. Sakutan nila. Oo. Sa puntong ito, alam na natin kung anong nangyari sa'yo sa 2 araw na hindi mo maalala. Hindi, Kael. Mali ka. Hindi yan ang gusto kong sabihin. Eh ano kung ganun? Ang dahilan kung bakit parang pamilyar sa akin si Lisa ay dahil sa nakita ko siya doon. Nang gabing maiwan akong mag-isa sa warehouse na yon. Ano? Wala pa din akong saplot, pero inalis na nila ako sa krus na pinagapusan nila sa akin. Sa halip ay nasa madumi akong kutsyon at nakagapos ang kamay at paa. Wala ang mga miyembro ng kulto. Si Annalie naman ay sandali ding lumabas. Hinalikan niya pa ako sa labi bago siya umalis. Sinagot ko yon ng pandudura sa mukha niya. Tinawanan lang niya ang ginawa ko at pinanggigilan ang baba ko. Nang tumahimik ang paligid, ay isang babae ang nagpakita sa akin at may itinuturo. Nang umabot ako sa kwento kong yun, ay ibinangon ako ni Kael mula sa kandungan niya at hinawakan ang magkabilang braso. Kumusta si Lisa? Ligtas ba siya? Bakit daw siya nandun? Hindi ko alam. Basta may itinuturo lang siya. Nang sundan kong direksyon ng daliri niya, nakita ko nakatarak na punyal sa may sulok. Gumapang ako papunta doon at kinalas ang tali ko. Siya ba ang nagabot ng picture niya sa'yo? Oo. At may ipinapasabi siya sa'yo. Ano? Sabi niya, ipakita ko daw sa kapatid niyang larawan niya at sabihin nasa ilalim ng kama niya ang hinahanap mo. Pero, mas mabuti na raw na wag mo na siyang hanapin pa. Mas makabubuti daw yan para sa lahat. Pagkatapos sabihin sa akin ni Lisa yon, ay nakarinig kami ng pagdating ng sasakyan. Sabay pa kaming napalingon. Walang salita niyang itinuro ang isang maliit na pinto na nasa likod ng tambak ng drum. Wala na akong panahon para makahagip ng pambalot sa aking katawan. Binuksan ko ang maliit na pinto at pagapang akong lumabas. Pagtayo ko ay agad na hinaplos ng malamig na hangin ang aking katawan. Ang panginginig ko ay aking isinantabi at nanakbo na ako. Napapaligiran ng talahib at ilang ligaw na halaman ang paligid ng warehouse. Malayo-layo na ang natakbo ko nang marinig ko ang sigaw ni Annalie. Ali! Hindi ka makakatakas sa akin! Hindi niya ako dapat abutan. Sana ako tatakbo. Doon, parang may nakikita kong tao doon. Naamoy kita, Ali! Nandiyan na ako! Nasaan siya? Bulaga! Pagkatapos nun, ay may humagip sa bukong-bukong ko. Dahil doon, ay natumba ko ng padapa sa damuhan. Sinampiga ako ng aswang at sandali akong nawala ng lakas, dala ng liyo. Pero nung naramdaman ko na hinihigit niya ako, ay nangunyapit ako sa mga talahib habang ang isa ko pang kamay ay nangangapa sa daan na pwede kong maging sandata. Hanggang sa may nahawakan akong matigas. Piraso ng kinayas na kawayan. Buong higpit ko yung hinawakan. Pagkatapos ay inundayan ko ng saksak ang kamay ng nakahawak sa bukong-bukong ko. Nang mabitawan ako ng aswang,
ay inundayan ko pa yon ng isa pang saksak sa balikat. Doon ko tinapos ang pagkukwento ko kay Kael. Nagalit siguro yung aswang kaya pinira ko. Sa lakas ng pagkakabira sa akin, humagis ako. At yun ang dahilan kung bakit ka namin natagpuan na Aling Nene sa tambakan ng basura. Inumaga na tayo. At mukhang may world war na sa tiyan natin. At teka, i-check ko yung pagkain na nabitawan ko kanina. Baka may nag-survive pa. Sige, kung wala nang pwede, please lang this time. Pumayag ka nang o-order tayo via delivery. Kung di ay baka magkaroon na tayo ng ulcer dahil sa gutom. Unfortunately, walang nakaligtas sa take-out na dinala ni Kael. Kaya nag-end up kami sa take-out na naging matagumpay naman. Inimbitahan ko na din si Kael na doon na mag-freshen up sa lugar ko. Kaya naman saglit siyang nagpaalam na lalabas para bumili ng pamalit niyang damit sa malapit na mall. Sakto namang pag-alis niya ay nakatanggap ako ng tawag sa pamilya ko. At hindi yon nagtapos sa magandang usapan. Kaya pagbalik ni Kael sa unit ko, dinatnan niya akong nakatulala sa teres at may hawak na sigarilyong wala pang sindi. Nakabalik na ako. Nandito ako sa tirasa. Tagayosi ka pala. Bakit mo nga may pinagdadaanan na yung stick na yan? Ang totoo niyan, pampitong beses ko nang inilalabas ang isang stick na to sa taguan ko. Di pa ako nagyoyosi. Nag-iisip pa lang ako kung susubukan ko. Ginagawa ko ito kapag may mamigit akong iniisip o kaya pinagdadaanan. Dahil? Bagdan ko ito kung kaya ko pa bang dalhin o hindi na. Sisindihan ko lang ang yosi na to at hihititin kapag masyado nang mabigat ang problema ko. Mukhang hindi pa ganun kabigat. Hindi ko pa magawang masindihan eh. May nangyari ba habang wala ako? My mom called. Naka-speakerphone ako dun sa side nila. My siblings also joined the call. At anong sabi nila? Nakakahiya daw ako. Madumi daw akong babae. Na pinuputol daw nila ang ugnayan nila sa akin. Ha? Bakit daw? May anonymous email silang natanggap 2 days ago. Nung gabing walang makakontak sa akin, ipinadala ang mga pictures ko habang walang saplot. At may iba pang kasamang ganun din ng estado. Hindi mo lang ba nila naisip na set up yun? Halika, punta natin sila at kumprontahin mo. Ipaliwanag mo ang side mo. Bakit pa? Inakusahan na nila ako bago pa nila inalaman totoo. Isa pa, masakit mang tanggapin. Halata akong pera lang ang habon nila sa akin. So much for so-called family. Ay, grabe naman. Grabe talaga. Dahil sa halip na ipahanap nila ako o di kaya ipuntahan dito, hindi talaga nila ako kinontak. Not until natanggap ni Mama ang message na may pumasok ng pera sa bangko niya ngayong araw na to. Ano? Binigyan ko ng half ng kinita ko sa startup ang family ko. Nag-transfer ako ng pera sa kanila kanina lang. And then nag-text ako kay Mama and boom! Tinawagan nila ako para sabihin galing sa madumi ang pera ko. Napaka-unfair naman nila. Unfair talaga. Dahil wala daw silang balak ibalik yung pera. Bayad daw sa puri ng pamilya namin na sinira ako. Anong puri yung sinasabi niya? Eh siya nga yung pumatol sa business partner niya na ngayon ay palamunin niya. Paano kanyan ngayon? Anong paano? Eh di mabubuhay for myself. I did nothing wrong. Nagsilbi ako sa kanila. Kumita ng pera para sa kanila. Ngayong itinapon nila ako na parang basura? Do they expect me to live a worthless life? No! Natuto silang itapon ako. Matututo din silang hanapin ako kapag kailangan nila ako. Oh, hoy! Anong ginagawa mo? Pagkasabi ko ng ganon, ay dinukot ko ang SIM card ko mula sa cellphone ko at pinutol yon sa 4 na piraso. Pagkatapos ay ibinato ko. Habang minamasdan ko yung mga piraso na nahuhulog, pakiramdam ko nakalaya ako. Mahal ko ang pamilya ko, pero hindi ako doormat.
Nung tuluyan nang mawala ang mga piraso ng SIM card na ibinato ko, pumaling ako paharap sa loob at papasok na sana nang maramdaman kong sumasakit ang sugat ko sa batok. Sinapu ko yun at napatulong ko. Agad akong dinaluhan ni Kael. Ang sakit. Ang init ang nararamdaman ko. Nahihirapan akong huminga. Naku, hindi magandang sinyalis to, Ali. Mukhang nagsisimula ng tumalaw ang ginawa nila sa'yo. Kung may alam kang may tutulong sa akin, parang awa mo na, Kael, sabihin mo. Ayoko maging aswang. Marami pa akong gustong maabot, mapatunayan. Magsimula tayo sa sinabi ni Lisa sa'yo. Pumunta tayo sa dati naming bahay. Oh, maayos na ba ang pakiramdam mo? Kaya mo na bang bumiyahe? Oo, maayos-ayos na. At kung sakaling hindi, lalakad pa din ako. Dahil kailangan kong labanan ng demonyong gumawa nito sa akin. Ang demonyong si Annalyn. Pero kailangan equip ako. Kaya tara na, kumilos na tayo bago pa ako tuluyang maging aswang. Nang matapos kaming maghanda, ay lumarga na kami. Mula BGC ay pumunta kami sa Batangas. Papalubog na ang araw nang huminto kami sa isang property na may mataas na gate. Mula sa compartment ng sasakyan ay inilabas ni Kael ang bungkus ng mga susi. Sandali siyang lumabas ng sasakyan para buksan ang gate. Pagpasok namin ay tumambad sa akin ang isang sinaunang malaking bahay. Sa puntong yon, alam ko nang hindi simpleng tao si Kael. Galing siya sa may kayang pamilya. Bagay na isinatinig ko sa kanya habang nasa garahe kami. Oh, bakit ganyan ko kung makatitigali? Hindi mo hiniram ang kotse na yan. Booking na pala ako, no? Oo, kotse ko nga to. Galing ka sa may kayang pamilya? Kita naman sa bahay pa lang na to. Galit ka ba? Hindi naman. Sinabi ko lang sa'yo. Para lang sa self-satisfaction ko na tama pala ang pakiramdam ko na hindi ka basta-bastang tao na naghahanap ng nawawalang kapatid. Iba kasing galaw mo Qualified na ba para manligaw sa'yo? Kalokohan mo. Baka lang naman Tara na nga. Dito tayo sa may backdoor dumaan. Pumasok kami sa loob ng bahay. Tumambad sa amin ang mga gamit na balot ng mga puting tela. Sinalubong kami ng alikabok at mga agiw. Medyo amoy umok na din ang paligid. Gamit ang flashlight na dala ni Kael, ay umakyat kami sa second floor at pinasok ang kwartong may pintong kulay blue na may pentagram na iginuhit gamit ang silver na pinta. Pagdating namin doon, ay magkatulong kaming naghanap ni Kael. Pero nakailang ulit na kaming tumingin sa ilalim ng kama ni Lisa, ay wala kaming nakita. Pagsilip ko sa bintana ay madilim na. Inabot na kami ng gabi. Nasaan kaya yun? Nakailang baliktad na tayo ng Catherine ni Lisa pero wala tayong nakita. Sigurado ka ba na tama ang pagkakarinig mo sa sinabi niya? Oo, malinaw. Pero saan ilalim pa kaya ng kama ang sinasabi niya? Wawasakin ba natin itong kutsyon? Oh, ano ginagawa mo? Bakit mo kinakatok yung kama? Parang medyo hindi pantay sa parting to Tingnan mo. Tsaka parang may kung ano extra space yung ingay na ginagawa kapag kinakatok ko. Oh, tingnan mo. Oo nga. Kael, parang may overlap ang parte na to. Subukan mo kayang iusod ng padulas. Yung parang sa sliding na salaming pinto sa mga eskaparate. Ginawa ni Kael ang suggestion ko at umusod nga ang kahoy. Nakita namin na parang may maliit na compartment doon na kasya ang isang libro na parang sinlaki ng encyclopedia. Isang bagay na nakabalot sa string bag na gawa sa mamahaling tela ang nandun. Nang buksan namin yon, ay isang handmade na itim na libro ang aming nakita. Kita kong nanginig ang baba ni Kael. Para bang nagpipigil siyang maiyak. Binalak kong lumabas ng kwarto para bigyan siya ng privacy. Pero nung patayo na ako, ay hinawakan niya ako sa pulsuhan at nakiusap. Ali, please. Huwag mo akong iwanan. Samahan mo akong tingnan ang laman ng librong ito.
sige. Natatakot akong buksan, Ali. Paano kung hindi ko magustuhan ang nilalaman nito? Paano kung malaman kong napapunta sa maling landas si Lisa? Hindi mo malalaman kung hindi mo haharapin ang takot mo, Kael. Mabuti kang tao. Kaya sa tingin ko'y mabuti ding tao si Lisa. Hindi siya basta-basta mapapariwara. Pwede bang ikaw ang magbukas? Naduduwag ako. Amin ang kamay mo, Kael. Sabay nating buksan. Sa halip na sundin ko ang hiling ni Kael, ay minabuti kong alalayan siya. Ipinatong ko ang likod ng kamay niya sa kamay ko at isinalikop yun doon. Pagkatapos ay iginiya ko yun papunta sa hardbound cover ng libro. Tumumbad sa amin ang unang pahina na gawa sa parchment paper. Nakasulat doon, para kay Kael, na isinulat gamit ang quill pen. Ang mga sumunod na laman noon ay naghatid sa amin ng sari-saring emosyon at mga impormasyon na hindi namin inasahan. Iniimbestigahan ni Lisa ang modern-day cult na kung tawagin ay sugat ng lupa. Mga grupo sila ng tao na nakakuha ng mga lihim na kaalaman tungkol sa pangungulam sa pamamagitan ng internet. Kung ganon, hindi pala naloko o na-hypnotize ang kapatid mo. Sinadya niyang sundan ang mga yon dahil sa panatan niya sa kanyang piniling landas. Bata pa lang kami, sobrang matatag ang prinsipyo ni Lisa. Ang sense of justice at righteousness niya ay walang katulad. Natatakot ako para sa kapatid mo, Kael. Delikado siya doon. Baka mapahamak siya. Sa tingin ko'y napahamak na nga siya. Hindi. Ayaw ko munang isipin yon. Ang dapat natin gawin ngayon ay maayos siyang ginawa sa'yo ng ex-best friend mo sa'yo. Ano yun? Parang may nagbabasag ng gamit sa ibaba. May umaakit ng hagdan. Aray! Ang sakit! Diyos ko, parang may umuuka sa batok. Ali! Nakaamoy kita! Nasaan ka? Huwag kang magtago! Si Annalyn yan. Paano niya nalamang nandito ako? Don't panic. Teka, kailangan makalis tayo dito. Habang iniisa-isa ng aswang na si Annalie ang pagbukas sa mga kwarto, ay kumuha si Kael ng comforter sa cabinet. Ibinalot niya yon sa akin. Pagkatapos ay ibinato niya ang kutsyon mula sa teres ng kwarto. Ang libro ni Lisa ay inilagay niya sa loob ng t-shirt niya. Pagkatapos ay niyakap niya ako. Saktong bumukas pabalabag ang pinto ng kwarto kung saan kami nandun nang nagpatihulog kami ni Kael. Lumaga pa kami sa kutsyon na hinagis niya. Nasaktan ka ba, Ali? Hindi naman. Ali, makatatakbo ka. Pero hindi ka makatatakas sa akin. Malapit ang kabilugan ng buwan. Nababaliw na si Annalie. Tayo na. Umalis na tayo. Itinayo ako ni Kael at magkahawak kaming nanakbo papunta sa garahe kung saan nandun ang sasakyang dala namin. Kakastart pa lang ng sasakyan ay isang malaking bulto ang bumuglaw sa harapan noon. Ang aswang. Umungulyo ng malakas at sabay kaming napaigtad ni Kael mula sa aming kinauupuan. Pero sa halip na matigilan si Kael, ay kumambyo siya at buong diin na inapakan ang silindyador ng sasakyan. Kael! Ayan na siya! Yung seatbelt mo, Ali! Taray ko! Ano nangyayari sa'yo? Ali! Pumunta ka sa akin! Namumulang paningin ko! Ang init! Dinggin mo ang boses ko! Heto ang dinggin mo, baliw! Binundol ni Kael ang aswang na si Annalie. Pagkatapos ay pinaharurot niya ang sasakyan palayo sa lugar na yon. Habang palayo kami kay Annalie, ay unti-unti ding nagbabalik ang kalinawan ng isip ko. Nawala din ang init na naramdaman ko sa buong katawan ko.
15 minuto kaming bumiyahe hanggang sa kinabig ni Kael pakanan ang sasakyan papasok sa isang maliit na pribadong kalsada. Sa dulo nun ay isang gate. Bubusina pa lang siya ay bumukas na yon at isang babae ang sumalubong sa amin. Nang makapasok kami at bumaba ng sasakyan ay tumambad sa amin ang sa tingin ko ay rest house. 3 taon akong walang kalaro sa tong ex. Tapos ngayon pupunta ka dito na trabaho ang dala mo. Abay, magaling ka no, Kyle? Mang Doming, Oh, sino itong magandang kasama mo? Ito na ba ang mapapangasawa mo? Mang Doming naman eh. Ali, eto si Mang Doming. Kaibigan siya ng pamilya namin. Isa siyang magaling na albularyo. Ikinagagala ko po kayo makilala, Mang Doming. Ako po si Ali. Ganun din ako yun eh. Ano Kyle? Kumusta ka na ba? Ang totoo niyan, Mang Doming, may sasangguni po kami sa inyo. Sabi ni. At nasangkot ka sa gulo na ito. Nagkagulo ang aking mga gabay. Panay na ang bulong na may problema. Mga 3 araw nang nakalilipas. Yung pala ay ikaw ang magdadala. Pasensya na po sa abala. Ining, ang desperadong tao na nangangailangan ng tulong ay hindi abala. Lalong hindi dapat humingi ng pasensya. Dito sa lugar ko, malaya kang magpakita ng takot kung yon ang nararamdaman mo. Tulungan niyo po ako. Ayoko po maging aswang. Niyaya kami ni Mang Doming sa kwartong nasa pinakaloob ng kanyang bahay. May sliding door yun na natatakluban lang ng kurtina. Sa sentro nun ay may mata na nakaukit sa malaking patatsulok na bato. Napaliligiran yon ng mga bilog na batong buhay na may mga nakaukit na letra. Sa paligid ng kwarto ay may iba't ibang imahe na sa tingin ko'y mula sa iba't ibang paniniwala. Ginagawa niyo pa rin pala ang pagbatingaw ng kampana na yan? Para saan yun? Kapag pinatunog mo ang batingaw, may anghel na nagkakapakpak. At ang anghel na yon ang magdadala ng iyong panalangin sa kalangitan. Ganun po ba? Pero ibang paniwala ni Mang Doming. Paanong iba? Ito ang aking dasalan. Kapag binatingaw ang kampanang yan, nagtatawag tayo ng makikinig sa atin para tulungan tayo sa ating pangangailangan. Protektado kayo dito dahil palagi ko itong pinapakain ng dasal. Maupo kayo at pumanatag. Pag-upo namin ay pansamantala kaming iniwanan ni Mang Doming. Pagbalik niya ay may dala na siyang makakain at maiinom. Isang plato na puti na may lamang ubas naman ang bitbit niya. Inilagay niya yon sa altar at nagsindi ng incense stick. Pagkatapos ay itinusok yon sa insensuhan. Umupo siya sa harapan namin at kinausap na kami ng seryosohan. Umpisahan na natin sa librong bitbit mo, Kyle. Mari ko bang makita yan? Heto po. Kay Lisa yan. Ang batang yon, talagang pinasok niya ang pag-iespiritual. May nakaukit na pentagram sa harap. Hindi po ba tatak ng demonyo yan? Tatak ng pag-ano ito, Kyle? Sa iba ito ay simbolo ng satanista pero walang pagano ang sumasamba sa demonyo. Ang mga pagano ay naniniwala sa makalumang pagsamba. Mga naniniwala sa lakas at pwersa na nagmumula sa kalikasan. Parang mga manggagamot? Oo, ganun nga. Pero ibang uri ng tradisyon at paniniwala. Kapag ang simbolong ito ay bumaliktad, yon ang satanista. At yun ang simbolo na nasa batok mo, Ani. Naku po. Nagkwento kami kay Mang Doming. Wala kaming nilibanan. Nakinig lang siya at panakanakang nagtatanong. Tapos ay tatahimik ulit para makinig.
Nang matapos kami, ay iiling-iling siyang nagsalita. Tama ang kapatid mo, Kyle. Delikado ang kakarampot na kaalaman. Dahil dyan sa lintek na internet na yan, maraming palalo at bulaan ang nagpapakalat ng maling kaalaman. Ginagamit din ang kampon ng dilim para makakuha ng mga nalalabuan ng isipan. Si Annalie po. Limutin mo na ang kaibigan mo, Ali. Wala na siyang pag-asa na bumalik pa. Ang tanging magagawa na lang sa kanya ay ang puksain siya. At nang hindi na siya magamit pa ng kasamaan, Kawawa naman si Annalie. totoong nakakaawa ang mga naliligaw ng landas. Pero hindi ka dapat magpadala sa awa. Ginusto nila ang magpakasama at magpalamon sa dilim. Kailanman ay walang buting na idulot ang pakikipagkasundo sa nilalang ng dilim. At tungkol naman sa kakambal mo, Kyle. Ang Doming, saka ko na lang po pakikinggan ang sasabihin nyo. Ano man po ang tungkol kay Lisa ay saka na lang. Basta ang mahalaga ay ang makita ko siya. Siya nga pala, magagamot niyo po ba si Ali? Masyadong masalimuot ang problemang ito, Kyle. Kailangan ko munang kilalanin ang makakalabang ko. Hindi po ba pwedeng gamutin niyo muna si Ali? Malapit na ang kabilugan ng buwan. At base po sa naging reaksyon ni Ali kanina sa sasakyan, nung tinatawag siya ng aswang, ay lumalala na ang lagay niya. Minarka na si Ali. Wala na tayo magagawa kung hindi harapin mismo ang tinawag ng mga miyembro ng kultong yon at puksain ang tao na nagbabahay ng kadiliman sa kanyang katawan. Tinapos ni Mang Doming ang usapan namin sa planong sasamahan niya kami kinabukasan sa isang kakilala niya na tinulungan niya noong kabataan niya. Sabi niya sa amin ay dating miyembro yon ng kulto na nagdesisyong kumalas. Tapos noon ay tinawagan niya na ang kasama niya sa bahay at pinasamahan na kami sa mga kwartong tutulugan namin. Medyo pumanatag ang loob ko, pero hindi pala dapat dahil namalayan ko na lang na nasa gitna ako ng liblib matapos akong mapahimbing ng tulog. Nasaan ako? Anong lugar to? Isang espesyal na lugar. Annalie? Grabe ka naman. Para ka nakakita ng aswang o makasigaw. Nasasaktan naman ako niyan. Para tayong walang pinagsamahan. Huwag na huwag mong mababanggit ang salitang pinagsamahan. Ikaw ang unang sumira nung nang hayupin mo ako. Ninyo na mga kasama mo sa kultong yon. Hindi kami kulto. Wala kang alam sa amin. Sa mga pigati namin. Kaming hindi minahal ng pagkakataon at tadhana. Sa pagiging mangkukulam, nagkaroon kami ng laya na makalaban sa kalupitan ng tadhana. Tadhana? Huwag mo akong patawanin, Annalie. Inggit ang tawag dyan. Nagpalamon kayo sa inggit sa halip na kumilos kayo. Ay nagpalamon lang kayo. Oo, nagpalamon ako. Kami ng mga kasama ko. Dahil sa mga katulad mong ubod ng pinagpala. Kaya may mga kagaya namin na wala na lang ibang magawa kung hindi ang mainggit na lang. Impakta ka! Anong ginawa? Niyakap ko si Annalie ng buong higpit. Isang desperadong galaw na umaasang makaabot ang damdamin ko sa kanya. Isang huling subok na higitin siya pabalik. Si Annalie ang naging karamay ko. Nung nasa pinakamababang punto ako ng buhay ko, siya ang naging inspirasyon ko. Sa tuwing pakiramdam ko ay gusto ko nang itapon ang lahat. Siya ang naging dahilan ko kung bakit ko pinagsikapan ang startup na yon. Lahat yon, sinabi ko sa kanya. Wala kang dapat ikainggit sa akin, Annalie. Sorry kung hindi ko ba naramdaman ang pinagdadaanan mo. Kung naging ugat ng pagdurusa mo ang pagsisikap ko, handa kitang patawarin. Magbalik loob ka na lang sa kabutihan. Yun lang ang masasabi mo? Annalie, ito nang huli pag
pagkakataon na magkakausap tayo ng maayos. Sa susunod na magkahanap tayo. Wala ka nang kawala. Dahil kauri na kita. Lalaban ako hanggang huli, Anadi. At kung sakaling dumating sa puntong magiging nilalang din ako ng dilim na kagaya mo, ako mismo ang kikitil ng buhay ko. Di? Ali? Narinig ko ang boses ni Kael na tinatawag ang pangalan ko. Noong unay parang mahinang alingaw-ngaw lang yun. Tapos naging malakas, malinaw, hanggang sa naramdaman kong niyuyug-yug na niya ako. Nang magmulat ako ng mata, una kong napansin ang sinag ng araw na sumisilip sa bintana ng kwartong inuukap ako. Tapos ay napatingin ako sa mukha ni Kael na puno ng pag-aalala. Tuluyan na akong nagising nang marinig ko ang boses ni Mang Doming na noon ay lumapit na sa kama ko. May dala siyang boteng pangwisik ng holy water. Salamat sa pong may kapal at nagising ka na. Akala talaga namin ay makukuha ka na nila. Ano pong nangyari sa akin? Bakit ako nandito? Ang huling natatandaan ko ay nasa liblib ako. Kausap po si Annalie. Naku, Ali. Hindi ka umalis ng kwartong ito. Kaluluwa mo lang ang tinawag niya. Kael, anong sinasabi ni Mang Doming? Anong kaluluwa? Ali, nung natutulog ka na, nakaramdam ng masamang presensya si Mang Doming. Kinatok niya ako sa kwarto ko at nagpasama papunta dito sa kwarto mo. Sabi ni Kael, papahimbing na ang tulog niya nang makarinig siya ng tarantang pagkatok sa pintuan niya. Ilang sandali niya yung inignora dahil talagang ayaw nang sumunod ng katawan niya dala ng pagod. Pero nang marinig niya ang boses ni Mang Doming, ay napilitan siyang bumangon. Kael, gumising ka. Kailangan ko ng tulong mo. Mang Doming? Madali ka, samahan mo ako sa kwarto ni Ali. May nararamdaman akong masamang presensya dito sa bahay ko. Sige ho, tayo na ho. Si Ali yun. Dito sa kwartong ito siya dinala ng kasambahan niyo, Mang Doming. Ali? Kami ni Mang Doming to. Anong nangyayari dyan sa loob? Hindi sumasagot. Ang mabuti pa'y pulisahin muna ang pinto. Sige ho. Ali? Nasaan ka? Diyos ko po, Mang Doming! Bakit doon nakalutang si Ali? Sabi ni Kael, may ilang pulgada ang pagkakalutang ko mula sa kama at nakatirik ang aking mga mata. Doon na umusal ng orasyong pangontra si Mang Doming. Umabot ang pagpapabalik niya sa akin ng ilang oras. Kaya nang magkamalay ako, ay sikat na ang araw. Kinailangan ang buong pangalan ko sa ritual, pero parehas na hindi nila alam yon. Kaya hinalungkat nila ang bag ko. Bagay na buong kababaang loob na inihingi ng paumanhin ni Mang Doming sa akin. Pasensya ka na sa pakikialam namin sa gamit mo. Okay lang ho. Ako nga po ang dapat magpasalamat dahil tinulungan niyo ako. Akala nga namin, hindi ka talaga namin mababawi eh. Pero paano yan, Mang Doming? Naamoy ko ang damo. Naramdaman ko si Annalie. Maging ang pagsampal ko sa kanya, nadama ko ang hamog. Naramdaman ng pa ako ang basang damo. Wala ka doon, Ali. Tinawag ka lang nila. Ganyan talaga kapag ang pinakikialaman ay ang buhay ng kaluluwa ng isang tao. At napakabigat ng kasalanan noon. Ang sino mang gumagawa ng ganon ay may seryosong plano na manalanta ng kapwa. Mang Doming, turuan niyo po ako kung paano kong lalabanan ng kasamaang to. Oo nga, tinutulungan ninyo ako. Pero gusto ko ding tulungan ang sarili ko. Pagkatapos naming makakain ng umagahan ay lumakad na kami. Bandang 10:00 ng umaga nang huminto kami sa isang maliit na simbahan sa liblib na parte ng Laguna. Luma na yon,
at kung tawagin ni Mang Domeng ay bisita. Nang itanong ko kung ano yun, ang isinagot niya sa akin ay chapel. Isang katiwala ang dinala kami sa likod na parte noon kung saan may maliit na hintayan. Ilang sandali pa ay may babaeng lumapit sa amin na ipinakilala ni Mang Domeng bilang Sister Minda. Ang tagal na nating hindi nagkikita, Mang Domeng. Kukumustahin ko ba kayo o mas tamang itanong ko kung anong sadya ninyo? Itatanong ko sana sa iyo ang tungkol sa bagay na ito. Pag-aari ito ng kakambal nitong si Kyle. Isa itong Book of Shadows. Ano ho yun? Isang silbing talaan. Diary ng isang mangkukulam o yung mga piniling isabuhay ang pagiging pagano. Nagsisilbi itong gabay. Tinatawag din itong libro ng lihim na karunungan ng iba. Ang may-ari nito ay... Minda, sa kadalang tao ang tungkol dyan. Alam ko po na maunawaan ako ni Lisa. Anong maitutulong ko sa inyo, Mang Domeng? Pakitignan ang simbolo na inilagay nila sa batok nitong kasama namin. Gusto ko sanang malaman kung sino o ano ang kaharapin ko. Pagkatapos sabihin ni Mang Domeng yun, ay tumayo si Sister Minda at lumapit sa akin. Nakisuyo siya na hawiin ko ang buhok ko para makita niya ang simbolo sa bato ko. At nang makita niya yon, Lako po. Sus Marios, Bakit, Minda? sinong walang pusong gumawa sa'yo niyan, Ineng? Walang kapatawaran. Ano bang ibig sabihin niyang nakabaliktad na bituin na yan? Hindi simpleng kadiliman ang tinawagan ng gumawa nito sa kanya. Si Beelzebub na siyang simbolo ng pangimbolo, ng inggit, ng panaghili ang tinawagan nila. Kaibigan niya ang gumawa nito. Ex-best friend. Hindi kaibigan ng isang yon. Kahit pa noong dati ay hindi na kaibigan ang trato sa iyo ng walang pusong yon. Mang Domeng, mapapalaban kayo ng gusto sa isang yan. May mairekomenda ka ba? Katas ng verbena na inihalo sa holy water. Mainam din kung makakakuha kayo ng ilang pakpak ng pabo real. Pabo real? Ikak. Yung parang mata doon ay mainam na panlaban sa masasamang espiritu. Ang pinaghugpong na pinatuyong dahon ng sambong at dahong Maria na gagawing pauso kay mainam din na proteksyon. Salamat, Minda. Napakalaking tulong ang mga sinabi mo. Tama nga ako na ikaw ang makakapagbigay kasagutan sa tanong namin. Huwag na muna kayong magpasalamat sa akin, Mang Domeng. Kailangan niyong magmadali. Nalalapit na ang kabilugan ng buwan. Kapag nangyari yon, hindi na ninyo maililigtas yung kasama ninyo. bago kami umalis, ay binigyan kami ng karagdagang impormasyon ni Sister Minda tungkol sa mga kulto. Sabi niya, sa pag-usbong ng teknolohiya, naging mas madali na malinlang ang mga tao. Ang inaakala nilang karunungang lihim ay pagsamba na sa demonyo. Huli na para umurong kapag nasimulan na nila. Kaya kung minsan ay wala na silang magawa, kundi panindigan na lang. Lalo at pinagbaga na noon ng husto ang kanilang mga negatibong emosyon kagaya ng takot, inggit, galit, pangungulila, lungkot at iba pang emosyon na nakakapagpahina ng pananampalataya. Tanghali na nung bumiyahe kami pabalik sa bahay ni Mang Domeng. Habang nasa sasakyan ay nag-uusap sila ni Kael. Bakit kasi hindi na lang maging open ang mga manggagamot na gagaya ninyo na magturo sa mga may gusto? Para naman hindi na natutokso yung iba na mag-search sa internet. Iwas sa pagkaligaw ng landas. Kyle,
Ang karunungan ito ay hindi basta-basta. Hindi porket ginusto ay tama na ang magiging paggamit kapag tinuruan. Karamihan sa tao ay mapang-abuso. Eh kung wag na lang gamitin at limutin na ng tuluyan para wala nang makaalam. Sinong tutulong kapag may mga nangangailangan? Ewan, ang gulo talaga ng tao. Tama ka dyan. Pero kung parehong masama at mabuti ang kaalamang lihim, saan palulugar ang mga tao? Sa kabutihan, bagay na marami sa atin ang nakalilimot dahil sa pansarili nating hangarin, dahil sa ating kasakiman. Ayon kay Sister Minda, ay may 5 araw pa kami bago ang kabilugan ng buwan. Nagbabala siya na habang papalapit ang araw na yon, ay posibleng lumala ang mga dinadanas ko. Aminado kong medyo binaliwala ko yon, bagay na hindi ko pala dapat ginawa. Dahil isang insidente ang nangyari na muntik nang ikamatay ni Kael. Nangyari yon 3 araw bago ang kabilugan ng buwan. Kinamang Domeng na muna kami na natili at tumutulong kami sa paghahanda ng mga gamit na binanggit ni Sister Minda. Nasa likod bahay kami noon at nagbubungkus ng mga halamang gamot. Kung sakali na magkakaasawa ka, tapos papipiliin ka ng bahay na titirhan nyo, Hindi ko mamasamain kung sa ganito mo ako ititira. kasi Trip-trip lang ba kaya mo ako tinatanong? Pali ba ako ng basa sa mga senyalis na ipinapakita mo? hindi naman. Medyo nabigla lang. Maikli lang ang buhay, Kael. Di natin alam ang maaaring mangyari. Pwedeng ikamatay kong pangyayaring to. At least alam mo nang reciprocated ang feelings mo. Ang morbid mo namang mag-isip. Nagiging makatotohanan lang ako. Ayokong dadalaw ka sa pundod ko at tsaka kaiiyak. Mahal kita. Hindi ko lang nasabi. Tapos tutuluan mo ng uhog, luha at laway ang pundod ko. Yak! Ihigitin talaga kita. Uy, grabe ka naman. Kung gagawin mo yun, magdala ka ng tissue Huwag kang dugyot na sa t-shirt ka magpupunas ng mukha mo. O talaga. Para biro, Ali. Gagawin ko ang lahat para makaligtas ka. At ipinapangako ko sa'yo na hindi ako mamamatay. Ang pagit na iniligtas kita tapos sa iba ka lang mapupunta. Mumultuin ko kayo ng lalaki mo. Sira, kita mo nahawa ka na sa akin. Matapos ang biruan namin, saglit na nagpaalam si Kael na papasok na muna sa loob. Naiwan akong mag-isa. Nakaramdam ako na medyo inaantok ako at parang may naririnig akong mahinang orasyon sa ibayo. Kaya sandali akong sumubsob sa lamesa. Nagising na lang ako na nasa lapag na kami ni Kael. Nakakubabaw ako sa kanya at sinasakal ko siya habang may mabangis na ungol ang nanggagaling sa akin. Ali, ako ito. Si Kael. Ali, labanan mo yan. Hindi ikaw yan. Ready at sensumtum! Magbalik ka sa iyong katinuan! Anong nangyari? Kael? Diyos ko po, anong ginawa ko? Nilukubang ka ng masamang puwersa, Ali. Pasensya ka na. Sa tingin ko ay kasalanan ko. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Domeng, na kasalanan ninyo? Sinadya kong bawasan ang pagkain ng dasal sa baluti ng aking lugar. Ang sabi ni Minda ay hindi pwedeng hindi ka susundan ng nanumpa sa iyo. Siya nagbigay ng marka mo sa batok. Minaliit ko ang lakas ng puwersa nila. Kung ganun, Mang Domeng, ako man na may kasalanan din. Binaliwala akong babala ni Sister Minda at nagpabaya sa bilin niyong pagdarasal. Makasingit na nga sa inyo. Baka gusto mong umalis sa pagkakakubabaw sa akin, Ali. Ha? Baka ibang haliwa ang problema natin kapag nagkataon. Dahil sa insidenteng yun, ay minabuti ni Mang Domeng na umaksyon na. Kumbaga,
Kami naman ang gagalaw na opensiba. Pinauwi na muna nila ako sa bahay ko para kumalma. Siyempre, may mga padalang pananggalang si Mang Domeng. Halo ang kumpiyansa at kaunting kaba ay bumalik ako sa aking apartment para kumuha ng ilang gamit. Si Kael naman ay nangakong susundan agad ako. May dadaanan lang siya sa Quiapo na iniutos ni Mang Domeng. Bandang hapon ay handa na akong bumalik sa bahay ni Mang Domeng. Hinihintay ko na lang si Kael. Magkausap pa nga kami sa telepono habang nakatambay ako sa teres. Nasaan ka niyan? Para mahangin ah. Nasa terasa lang, nagpapahangin. Let me guess. Hawak mo na naman yung Yossi na hindi mo sinisindihan. Tama ka. Maililangan ka pa sa pagharap kay Annalie. Buo ng desisyon ko, Kael. Iniisip ko lang kung kaya ko pa bang maging mabuting tao pagkatapos ng lahat ng to. Sabihin na lang natin ha. Natatakot akong matapunan ang sarili ko na masaya kapag napuksan na natin siya. Sa bigat ng ginawa niya sa'yo, tingin ko naman ay hindi yun katakataka. Hindi ko pa rin gusto maging halimaw na katulad niya. Hayaan mo, kapag nakita kong tawang demonyo ka, kakaltukan kita. Grabe naman sa kaltok. Huwag kang mag-alala kapag umaray ka. Bibigyan na lang kita ng yakapsul at kispiring. Ew! Tunog lolo. O paano? Bye na muna. I'll see you soon. Sige, ingat ka. Pagkatapos ng tawagan namin ay pumasok na ulit ako sa loob at inilagay ang Yossi sa mukhang inapi ng panahon na lalagyan nun. Pero hindi ko inasahan na sa saglit na pagkakahiwalay namin na yon ay masasalisihan kami. Walang ibang pwedeng sisihin kundi ang katangahan ko. Pagpatak ng 6:00 ng hapon ay may kumatok. Sa halip na silipin ko ang peephole, ay masaya kong binuksan ang pinto sa pag-aakalang si Kael ang kumakatok. Bigla na lang ay hinablot ako nang napagbuksan ko ng pinto at akmang tatapalan ako ng panyo. Umigpaw ang isang kamao ko at binigyan ko siya ng isang straight. Kinabig ko pasara ang pinto pero naiharang agad nung tao ang paa niya. Sa tingin mo ba, porket marunong ka ng manlaban ay matatakasan mo ako ng ganun kadali? Hindi! Annalie! Ang galing mo magtago, ha? Hindi ka namin matagpuan ng nakaraan. Kahit yung kasama naming may third eye, hindi ka masugsog. Tapos ngayon nagkita na ulit tayo? Isang suntok ang ibinigay mo sa akin? Dumudugo pang ilong ko, oh! Kung hindi mo babawiin ang markang to na ibinigay mo sa akin, umalis ka sa pamamahay ko. Bago ko tuluyang basagin yung pagmumukha mo. Kulang pa yung pagdugo ng ilong mo sa ginawa mo sa akin. Bawiin? Ano ako, tanga? Markado ka na. Kung bawiin ko yon, edi ako naman ang binalingan ng pinangakuan ko sa'yo. Hindi, Ali. Sasama ka sa akin sa dilim. At sabay tayong maiinggit sa mga nabubuhay sa liwanag. Baliw ka na, Annalie. Wala ka na sa tamang hulog. Baliw pala, ha? Pwes, Ipakikita ko sa'yo kung paano mabalo ang aswang na kagaya ko! Dinaluhong ako ni Annalie na nooy anyong aswang na. Dahilan para panabay kaming matumba sa sahig. Pinagsasasampal niya ako at inuntog ang ulo ko sa sahig. Nakaramdaman ako ng hilo ay hindi ako nagpatalo. Gumanti ako ng pananadyak at panununtok. Ilang beses kong sinubukang kumawala sa kanya. Pero sa tuwing gagawin ko yon, ay sinasabunutan niya ako. Hanggang sa nahagip ko ang tirikang bowl ng insenso na bigay ni Mang Domeng. Pinaghalong asin at bigas ang laman nun. Isinaboy ko yon sa mukha ng aswang na si Annalie. Pagkatapos ay binasag ko sa ulo niya ang bowl na babasagin. Dali-dali akong gumapang palayo sa kanya. Dali! Patay ka sa akin! Dapat lang yan sa'yo. Hindi ka makatatakas! Bitawan mo ako, demonyo ka, Annalie! Tama! Yun nga ako! Anong itinulong mo sa akin? Sweet dreams, Annie. Pag-isip mo, magsasama na tayo.
Hiringgilyang may pampatulog ang itinarak ni Annalie sa akin. Nagising ako sa mahinang gising, gumising ka, habang nasa gitna pa sila ng ritual. Nang magmulat ako ng mata, ay napagtanto ko na nasa warehouse na naman ako. Tumambad sa akin ang mga hubot-hubad na miyembro ng kulto. Dinadasalan nila ang isang imahe na nakakapangilapot. Isa yung anyong dambuhalang langaw na may ulo ng kambing at may naglalakihang sungay ang mga biyas. Sumasayaw sila at naghihipuan ng katawan. Si Annalie naman ay sensual na ikinikiskis ang sarili niya sa ribulto. Iniisip ko kung paano makakawala nang biglang may sasakyang gumiba sa bakal na pinto ng lugar. Ali! Ali, asan ka? Nandito ako, Kael! Salamat sa Diyos at ligtas ka, Ali. Akala ko talagang kung ano nang nangyari masama sa'yo. Sinabi ko naman sa iyo na hindi ko siya pababayaan. Mang Doming, bakit ganyan ang mukha niyo? Pinagbibira ako niyang si Kael nang sabihin kong sinadya kong mahagip ka ng aswang para malaman namin ang kuta nila. Pero sa kanan natin ito pag-usapan, harapin na muna natin ang problemang papalapit dito. Mga duwag! Nakakahiya kayo kay Panginoong Beelzebub! Sumuko ka na lang! Iniiwan ka na ng mga kasamahan mo! Susuko! Anong katarantagduan ang sinasabi mo, tagda? Ang alagad ni Beelzebub ay hindi alam ang salitang niyan! Nag-anyong aswang si Annalie at nagharap sila ni Mang Domeng, habang si Kael naman ay mabilis na kinalas ang mga tali ko. Saktong malaya na ako nang makita namin na nasampiga ng aswang si Mang Domeng. Humagis ang matanda sa tambak ng mga drum. Agad na bumunot si Kael ng punyal na gawa sa kawayang pinatulis. Nagpambuno sila ng aswang. Papatayin kita! Subukan mo lang! Lapit aswang at ang maundaya na kita! Lalabas ang bangkay sa lugar na ito! Hindi ka makakaisa sa akin! Patay ka na! Hindi mo magagawa yan! Hetong sa'yo! Ano ito? Anong inilagay mo sa ulo ko? Nangihina ako! Panginoong Beelzebub! Ang mga piraso ng pakpak ng pabo real o peacock ay ginawang korona ni Mang Domeng. Kinuha ko yun at siyang inilagay ko sa ulo ng aswang habang nagpapambuno sila ni Kael. Bigla ang naging panghihina ng aswang. Napalhod yun at panay ang sigaw ng pangalan ng demonyong sinasamba niya. Pinulot ko ang punyal na nabitawan ni Kael at itinarak yun sa dibdib ng aswang. Ali! Sinabi ko naman sa'yo, Annalie. Ito ang kahihinat na natin sa susunod nating paghahanap. Naaawa ko sa'yo pero mali ang landas na tinahak mo. Ayoko itong gawin. Sa totoo lang. Pero ginipit mo ko ng sobra. Wala akong pinagsisisihan. Gagawin at gagawin ko pa din yan kapag nabigyan ako ng pagkakataon. Ale, malapit na bubilog ang buwan. Tapusin mo na ang sumpa at nang tuluyan ang mabura ang marka sa'yo. Ali, kung hindi mo kaya... Hindi, Kael. Kaya ko to. Kinuha ko mula kay Mang Domeng ang bote na naglalaman ng holy water na hinaluan ng katas ng verbena. Iwinisik ko yon kay Annalie ng pakrus. Agad siyang nagbalik sa anyong aswang niya at panay ang singasing. Sunod kong kinuha ay ang galon ng gasolina at ibinuhos yon sa kanya. Kinuha ko ang yosi na kay tagal kong hindi masindihan. Gamit ay lighter, sinindihan ko ang dulo nun at humithit ng isa. Mahaba, malalim,
Saka ko yun ibinato sa aswang. Agad siyang lumagablab at napuno ng nakakakilabot na tili ang warehouse. Namalayan ko na lang na niyayakap ako ni Kael. Humahagulgol na pala ako. Tapos na, Ali. Ang tapang mo. Nakaya mo. Akala ko tatawa ko kapag natapos ang lahat ng to. Pero hindi. Lumuha pa rin ako para kay Annalie. Tulungan niyo akong dalawa na sindihan ng mga pinaghugpong na tinuyong dahon ng berbena at sambong. Madali kayo. Mang Doming? Bilisan ninyo. Saktong papatapos namin ang pagsisindi ng mga bungkos ng pinatuyong dahon na itinarak ni Mang Domeng paikot sa nagbabagang katawan ng aswang. Biglang naglabasan ang malalaking bangyaw. Pero bago pa nakalipad palayo ang naturang mga insekto, ay naglagapakan ang mga yon at naging abo. Pinatay sila ng usok na nagmula sa mga pinatuyong dahon ng verbena at sambong. Ngayon, talagang tapos na. Tingnan ninyo, sumisikat ang araw. Hindi pa tapos, Mang Domeng. Anong ibig mong sabihin, Ali? Kael, may itinuturo si Lisa sa dulo ng warehouse. Oo, alam ko na. Maiwan ko muna kayo dito ni Mang Doming. Pumunta saglit si Kael sa sasakyan. Paglabas niya ay may dala na siyang pala. Walang kibo siyang pumunta sa pinakadulo ng warehouse at naghukay. Ilang sandali pa ay narinig namin siyang humiyaw, yung uri na tagos sa puso. Naghihinagpis, nagluluksa. Pupuntahan ko sana siya, pero pinigilan ako ni Mang Domeng. Alam kong gusto mo siyang damayan. Pero baka maaaring pabayaan na muna natin si Annie. Ibigay natin sa kanya at kay Lisa ang pagkakataon na ito. Matagal na po bang alam ni Kael? Oo. Bago pa siya sumangguni sa akin, nagpapanaginip na sa kanya ang kakambal niya. Kung ganon, ang Lisa na nakikita ko ay... Hindi. Isa ng multo. Pinili ni Kael na lukuhin ang sarili niya para hindi siya sukuan ng paghahanap sa nawawala niyang kapatid. At ngayon nakumpirma na nga niya. Nabigyan laya na siya na ipagluksa ito. Ilang sandali pa ay may mga nagdatingang truck. Kakilala ni Mang Domeng. Oo, medyo cover up ang nangyari para hindi na lang makaladkad ang pangalan ng pamilya ni Kael. Nakita din ang katawan ng anak ni Aling Nene. Tapos noon ay nabigyan na ng maayos na libing si Lisa. Nalaman ko din na sa Batangas lang tumira ang pamilya ni Kael, pero ang totoo, US citizen sila. Doon na din inuwi ang mga labi ni Lisa. Matapos ang isang taon, nagbalik si Kael sa Pilipinas at nagpakasal kami. Dito na din siya nanatili. Yon ang laman ng huling pahina ng diary ng aking kinakapatid. Sa ngayon po ay may 3 na silang anak ni Kael, puro lalaki. Biruan nga namin ay good boy si Kael dahil hindi binigyan ng pambayad utang. Ang karanasan ng kinakapatid ko ang naghatid sa akin ng kilabot kung hanggang saan maaaring dalhin ng inggit ang isang tao. Na minsan, kapag nalagay ka sa matinding alanganin, gawa ng mga taong inggit sa'yo, ay pwede ka na ding makalimot at ikaw man ay maiisip na din ang maging masama. Naisip ko din na talagang delikado ang internet. Madaming bagay na pwedeng magpahamak sa isang tao. Sana, sa sino mang nakikinig sa aking liham, matuto kayong maging mapanuri. Baka ang inaakala ninyong lihim na galing
ay galing pala kay Taning. Sana din ay maiwasan ninyo na huwag mainggit. Bagkus ay gawin ninyong inspirasyon ang mga pagsubok sa buhay para maging masigasig at magtagumpay. Dito ko na tinatapos ang aking liham. Maraming salamat po sa pagbabasa. Lubos na gumagalang, Myla.